Sabay silang umakyat sa barko at nagtungo sa kanilang silid. Nang makarating sila sa tapat ng kanilang silid, ay tila naman hindi nila magawang pumasok. Napaharap sila sa isa't isa at nagkatinginan. Claudia, tila paos ang tinig na bigkas nito sa kanyang pangalan. Vin, bago pa man niya matapos bigkasin ang pangalan nito, ay agad itong nakalapit sa kanya at hinapit siya sa kanyang biwang. Pagkatapos ay walang salisalita, inangkin nito ang kanyang mga labi. Ni hindi na siya nag-isip pa. Otomatikong tinugon niya sa kaparehong intensidad ang halik nito at agad siyang napayakap dito. Pinaulanan nito ng halik ang buo niyang mukha hanggang muli magtagpo ang kanilang mga labi. Naisandal siya nito sa pinto ng silid niya habang bumababa ang mga labi sa kanyang leeg. Nang muli nitong itapat ang mukha sa kanya, ay kanyang kitang-kita ang tila paghihirap sa mga mata nito. Dinig niya ang paghingal nito. Tila hindi naman talaga makapagpigil. Muli siya nitong hinalikan. Nagsimula ito sa kanyang noo, pababa sa kanyang ilong, sa magkabilang pisngi, sa kanyang baba, at maging sa kanyang tenga. All the while, ay nananabik ang mga labi niya na siya naman pagtuunan ng pansin. At hindi naman nagtagal ang kanyang pinaghintay na iyon dahil muling inangkin nito ang kanyang mga labi. God, Claudia, napalakas na sabi nito. Bahagyang tumawid dito ng tayo at dinikit ang noo sa pinto. 2 beses, marahang inuntog iyon doon. Get inside your room, Claudia, and hurry, because in a matter of few seconds, hindi ko na makakontrol pa ang sarili ko. So if you want to save yourself from me, get in, now. Did she want to be saved from him? Tila nanunudyo pa ang kanyang isipan. Tila hindi rin makakilos ang kanyang mga paa. Tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao na gustong tumakbo at pumasok na sa loob ng silid. Pero mas malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang gustong manatili at tumigay sa kagustuhang hayaan na lamang ang sarili kung saan siya dadalhin ng agos. 3 more seconds, Claudia. Ani Vince sa tila lalong na maos ang tinig. In lang at dali-dali na binuksan ng pinto ng kanyang silid at pumasok sa loob. Agad din ang isinara iyon. Pagkatapos ay hinang-hina, napasandal siya sa likod niyon. Claudia, narinig niya yung malakas sa tura ni Vince. You drive me crazy. Tama bang pumasok siya at iniwan ito? Kung tama, bakit parang hirap na hirap din siya? Bakit ganito? Parang gusto na pagsisihan ang naging desisyon. It wasn't just a spur of the moment thing. Sigurado siya roon. It wasn't about lust. She had fallen. She knew that now. She had fallen madly and deeply in love with Vince Ilario, the man she believed she would never like. O yun lamang ba pinapaniwala niya sa sarili? Dahil all this time, ay totoo ang sinasabi ng kanyang buong barkada. Naiinis siya kay Vince, nayayabangan siya rito, nagagalit siya sa asta nito. Hindi dahil sa ano pa mang kadahilanan, kundi dahil hindi nito magawang pansinin siya. And the truth was, she always had a soft spot for Vince. And maybe, she had fallen for him long before the cruise. Oh God, sa revelasyong iyon, ibigla niya muli binuksan ng pinto. Yes, she wanted to take the risk. She wanted to be with Vince. Kahit sa cruise lang na iyon, kahit sa maikling panahon na lang na iyon, dahil mahal niya ito. Pero nabuksan niya ang pinto, eksakto naman. Nakapasok na binata sa silid nito. Kanya na lamang naabutan ay ang papasta ng pinto nito. Dahan-dahan, muli siyang pumasok sa silid at sinara ang pinto. Puno ng panghinayang at tila nangangarap na nahiga siya sa kama. May ngiti sa mga labing niyakap na yang unan. Vince, ang pangalan nito ang huling nasambit niya bago tuloy ang inago ng antok ang kanyang diwa. It was the last day of the Caribbean cruise. Mataas ang energy ng bawat pasahero. Lahat ay gustong silitin ang buong araw na iyon. Sa huling island na kanilang pinuntahan, ay talagang napagod ang lahat. Kabilang na sina Claudia at Vince dahil sa pag-enjoy sa dagat, pati na sa pag-shopping. Pagsabit ng gabi, ay tila nagsink in sa kanilang lahat na iyon ang huling gabi nila sa ship na iyon.
Kaya naman, nasa party mood ang lahat ng ganapin ng farewell party roon. Pumaha ang pagkain at inumin sa buffet dinner na iyon. Naging masaya ang 7 araw na paglalayag nila roon. Hindi lamang dahil sa mga lugar na kanilang napuntahan at mga activities na kanilang ginawa, kundi dahil nakasama niya sa experience na iyon si Vince. Akalaan ba niyang matatapos ang cruise na iyon? May babaunin pa siya magagandang alaala na magkasama sila ng binata. Pagkatapos ng nakakailang at nakaka-frustrate na gabing iyon na naganap sa kanila ni Vince, ay parang walang nangyari kinabukasan. Balik sa normal si Vince. Hindi na nila napag-usapan pa ang tungkol doon. Nakiramdam niya na gusto nito kalimutan iyon, kaya nagpatiayon na lamang siya. Pero napansin na kahit ganoon pa rin ang pakikitungo nito sa kanya, ay tila may nagbago na ito. Tila iwas ito ng iwas sa hawakan siya o magkalapit sila ng husto. Kung dati-rate o otomatiko, umaakbay ito sa kanya o hinahawakan ng kanyang kamay kapag sila ay naglalakad. Ngayon ay hindi na. Kitang-kita niya ang effort na ginagawa nito upang wag mapadikit sa kanya na hindi lang suffer ang closeness na nabuo sa pagitan nilang dalawa. Nito lang niya maiwasang isipin kung paghahanda na bang ginagawang iyon ng binata dahil malapitan silang bumalik sa Manila. Dahil sa kanilang pagbabalik, nakakalimutan na nila ang lahat ng nangyari sa cruise na iyon. Nabalik na ulit sila sa kanya-kanyang mundo kung saan walang puwag ang isa't isa. Nalulungkot man siya sa tuwing may isip iyon, ay pilit niyang sinasabi sa kanyang sarili, dapat ay maging sapat na ang 7 araw na pinagsama nila ni Vince. Dapat na rin niyang simulang tanggapin na hanggang doon na lamang iyon. Hindi nila maaaring pagpatuloy iyon sa kanilang pagbabalik. Dahil sigurado, hindi naman gugustuhin ni Vince na masabihan ito ni Rodrigo at ang buong barkada niya na nahulog ito sa kanya. Kahit siya mismo ay nahihirapang isipin, posibleng ang mangyari iyon, lalo pa at wala naman binabanggit si Vince tungkol sa hinaharap. Kung magiging magkaibigan pa rin sila sa pagbabadala ng ship o hindi na muli magpapansinan. Hey, ang lalim naman ata ng iniisip mo. Narinig niya ang tura nito. Hindi mo ba gusto ang pagkain? Ha? Hindi. Bigla lang ako may naalaala. Pagkadahilan niya, napakagwapo nito sa suot at tuxedo. Naka-formal attire ang lahat ng gabing iyon. At tulad ng unang gabi kung kailan naganap ang welcome party, napangiti siya na maalaala ang gabing iyon. Hindi sila magkasama ni Vince sa party na iyon dahil si mama ang pakaramdam nito. O ngayon, bigla ka namang humingiti. Ano ba talaga ang problema? Nakangising turan pa nito. Ngingiti-ngiti lang siya. Niinom niya ang titirang wine sa kanyang kapita. At saka itunuan ang tingin sa bandang tumutugtog ng gabing iyon. Isinanyas niya kay Vince na malalagyan ng wine ang kanyang kapita. Nakailan ka na ah? Anito? Hinay-hinay lang ha? Paalaala pa nito. We're celebrating. Aniya? Palagi niyang maalaala ang nakangiting mukha nito. Hahanap-hanapin niya iyon kapag bumalik ito sa pagiging Vince Hilario na presidente ng isang malaking kumpanya. Malulungkot at mangungulila siya kapag binalik nito ang dating ito sa pagbabalik nila sa Manila. Tumayo ang binata at lumapit sa kanya. You seem sad tonight. Anito? Mukhang napagod ka ng husto sa activities buong araw. Gusto mo pang lumabas tayo para sumagap ng sariwang hangin? Alok nito, sabay lahat ng kamay sa kanya. Hindi na siya nag-isip pa. Agad din tinanggap ang kamay nito at nagpagiya rito palabas, patungo sa deck. Halos sabay pa silang humugot ang malalim na hininga na makalapit sa railings. Dinig pa rin nila mula roon ang music. It has been a great cruise, don't you think so? Anito? Yeah, it was really great. Masasabi kong isa ito sa pinakamasaya na experience ko. Madadagdag pa sa mga happy memories ko. Aniya? Well, masasabi ko, mabibilang lang sa daliri yung mga pagkakataon naging masayang experience ko. Anito? Siguro, back in college pa iyon. Your father would have been so proud if he was still here. Aniya? I'm sure he's proud of you. Aniyan tumingin sa kalangitan. I'd like to believe so. Anito?
I would have been proud if you were my son. Kaya sigurado, proud sa'yo ang father mo. Gano'n naman ang mga magulang eh. Ako nga yung tatay ko. Kahit maliit lang ang ma-achieve ko, para bang pagkalakalaki na para sa kanya. Nakangiting wika niya rito ng maalaala ang kanyang mabait at palabirong ama. Alam mo, Vince, kahit naman mahirap ang sitwasyon o nakaka-pressure man, nasa atin pa rin iyon kung papatalo tayo. Kaya naman, kaya na lang natin makain tayo ng pressure. Kahit naman mahirap eh, pwede ka pa rin makahanap ng isang bagay o dalawang bagay o kahit tatlo pa na ikakatuwa mo o ikakangiti. Mas maganda pa rin iyong masaya ka habang ginagawa mo ang isang bagay na mahirap. Bumuntong hininga ito. Minsan kasi, mahirap din gawin iyon. Lalo na kapag ang dami mong kailangang isipin at isaalang-alang. Lalo na kung marami kang dapat patunayan at maraming taong dapat i-please. Nako, hayaan mo nga yung mga taong iyon. Ang mahalaga eh, yung ikaw, yung sarili mo. Kung ikaw pa ba yan o hindi na ikaw yan. Alam mo, 7 araw lang tayo magkasama. Maikli lang iyon kung tutuusin. Pero naging sapat na iyon para malaman ko na yung totoong Vince eh, yung nakasama ko rito sa cruise na to. At hindi yung Vince na nakilala ko sa Manila. Sana manatili ka sa ganito. Hindi ko kumibo. Nanatili lamang ito nakatingin sa kanya. Ngumiti ka nga oh. Request pa niya. Hindi naman siya nagdalawang isip pa. Ngumiti ito sa kanya. Habang pinagmambasan niya ito, hindi na napigilan ang sariling mapaluha. O bakit? Umiiyak ka na riyan? Nakangisi nitong tanong. Wala. Aniya, sabay pahid ng kanyang luha. Gusto ko lang kasi, yung nakangiti mo mukha ang maalaala ko kapag bumalik na tayo sa Manila. Baka kasi, hindi na kita ulit makitang ganyan eh. Sabi mo nga, madalas ay hindi mahawak ang sitwasyon na kailangan mong umakto on a certain way. Hinihingi ng pagkakataon at hinihingi ng mga taong nakapaligid sa'yo. Pero sana, Vince, kahit na-expect pa sa mundo na maging tough ka, maging suplado ka, o masungit, o dominante, o palaging dapat guarded ang emosyon mo, sana maging masaya ka pa rin. Sana ipakita mo sa kanila na kahit pressured ka, na kahit nandyan ka sa mataas mong posisyon, na pwede ka maging masaya, na pwede mo silang ngitian. Hindi naman mapabawasan ang respeto nila sa'yo kapag nakita ka nilang tumatawa, lumingiti, o nag-i-enjoy ka. Kasi alam ko, ikaw talaga to eh. Sana makita ko pa rin ang Vince na yon pagbalik natin sa Manila. Kahit hindi mo na ako pansinin, pangitian, basta maging masaya ka lang, okay na ko roon. Umiiyak niyang wika. Hindi na maintindihan ng kanyang sarili kung bakit napaka-emotional niya ng gabing iyon. Pakiramdam kasi niya na hindi na sila ulit magkakaroon pa ng pagkakataon na magkasama ng totoong Vince. At ngayon pa lang ay talagang ang lungkot-lungkot na niya. Huwag ka nang umiyak dyan oh. Anito, sabay yakap sa kanya. Tahana, para naman, mamamatay na ako yan eh. Natatakot siyang ganoon nga ang mangyari. Namamatay ulit ang tunay na Vince. Nauunawaan na niya ngayon na iba pa rin kasi ang pressure na dinudulot ng mundong ginagalawan nito sa pagkatao nito. Hindi yun madali, pero sana nga ay magawa pa rin ito. Yumakap siya na mahigpit dito. Kapag nagkita tayo sa Manila, okay lang sa akin na hindi mo na ako papansinin ulit. Hindi kasi sila sabay na babalik sa Pilipinas. May business conference kasi itong dadaluhan sa New York. Magkaiba naman kasi talaga ang mundo natin eh. Basta ang gusto ko lang, Vince, maging masaya ka rin. Yung habang nasa loob ka ng opisina mo at ang bakang trabaho mo na dapat mong desisyonan, ay ngingiti ka pa rin. Smile and laugh every once in a while. Vince, please. Life is too short para magmukmuk tayo o magpakaseryoso ng gusto. I'll try. Mahinang tura nito. That's enough for me. I'll miss you. Wala siyang narinig na tugon mula rito. Ipinikit niya ang mga mata ng marinig. Ang magandang awitin, inaawit ng banda, na malaya na lamang nila. Marahan silang sumasabay sa salim ng magandang awiting iyon.
Tila ba iniadya pa ang awit na iyon para sa kanila, lalo siyang nalungkot. Kumalas lamang sila sa isa't isa, nang isa-isa na rin lumabas ang iba pang guest. Oras na pala iyon para sa fireworks na inihanda para talaga sa gabing iyon. Pagkatapos ng farewell party, ay nagpaiwan pa sila ni Vince sa deck para kasi wala silang sawa sa pagkikwentuhan at pareho pa nilang ayaw matapos ang gabing iyon. Ang ibig kasing sabihin ng pagkatapos ng gabing iyon ay pagbabalik ng realidad para sa kanya. Ikinuwento niya rito at tungkol sa kanyang mga heartaches. Pati si Bruno ay ikinuwento niya rito. Tawa naman ito ng tawa. Bakla pala iyon at type si Rodrigo. Tawa ng tawa na tunturan. Naparami na rin ang kanilang nainom, kaya pareho na silang madaldad. Tumpak, natatawa rin niyang turan. Pagkaraan ng tawanan, ay muli silang natahimik. Can I ask about Mimi? Tanong niya pagkaraan. Kung hindi siya nakainom, ay hindi na magagawang itanong at tungkol sa bagay na iyon. Sure, anito? Do you love her? Hindi agad ito makasagot. Well, sumunod na tanong niya rito na hindi pa rin ito sumasagot. I believe we suit each other. Anito? She knows very well how to socialize. Siya ang perfect choice para maging may bahay ng isang tulad mo. Dugtong niya, hindi nito magawang sabihin. And why not? Mimi always looked regal. She seemed to always know how and what to react in every conversation or situation. Perfect for a man like Vince Hilario. May plano na ba kayo magpakasal? Matapang pa rin niyang tanong. Yes, actually, we plan to start about the wedding details when she comes back. Congratulations, bati niya rito. Bumuntong hininga siya. Well, anyway, I think it's about time that we return to our rooms. Maaga pa tayo bukas. Yeah, anito? Tahimik silang naglakad patungo sa kanilang silid. Nang makarating sila sa dapat na kanya-kanyang silid, ay nagkatingin sila. It was like a review. Parang naulit na naman ang ganung senaryo. Good night, aniya. Saka pinihit ang pabukas ng doorknob. Nang siya makapasok sa loob, ay laking gulat niya na sumunod ito. Walang babalang inangkin nito ang kanyang mga labi at wala siyang nagawa pa kundi ang tugunin iyon. It was what she had been waiting for after all. Binuhat siya nito. Iniyakap niya ang mga binti sa baywang nito habang sinandal siya nito sa likod ng pinto. Hindi nito naalis ang mga labi nito sa kanyang mga labi hanggang sa maihiga siya nito sa kama. And that particular night, the inevitable happened. Inangkin siya ni Vince at pinayagan niyang gawin nito iyon ng buong puso. At kasama ang gabing iyon, sa mga alaalang itatago niya at iingatan sa kanyang puso. Ngaling-ngaling sabihin niya tunay niyang nararamdaman para dito. Nagpapasalamat siya at nagwa pa rin niyang pigilang lumabas ang mga katagang iyon mula sa kanyang bibig.